isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM-TV Duspionoy. Mas moderno, mas malinaw at mas handang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcast, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM-TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBM-TV Miss Online, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. FBM-TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta, tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ninyo sa bawat oras, ang FBM-TV sa bawat bukas. FBM-TV was soloy, hatid balita, hatid inspirasyon. Gabing tahimik o umagang puno ng sigla, kami kasama ninyo saan man magpunta. FBM-TV was soloy, bagong studio, bagong simula. Sa tulong ng Diyos at inyong suporta, patuloy ang aming paglilingkod para sa bayan at sa Diyos na dakila. Sumbos na dakila. Maluhay po ipamaluhan sa lahat ng punirahan po, ipamalayan sa puso ko ipamalayan. Tanihilog Diyos ko kay tanin, maluhay po ipamaluhan sa lahat ng punirahan po, ipamalayan sa puso ko ipamalayan. Tanihilog Diyos ko kay tanin, napakasarap ng tunay pa
Nakalulan mo lahat ng langit ng buhay, natatatuan sa'yo. Napakasarat na turi sa kalulan mo, wala nang aalalahanin ka. Nakatalindan ang kondena, nakatapa, nakatapa. Okay, at dito ay isang nanandang araw sa ating lahat. Sa lahat po ng sa atin ay nanonood mula sa Luzon, Visaya at Mindanao. Kami po ay nandun po na nagpapasalamat dahil po sa inyong patuloy na pagpadalang. Samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras na ating po gagawin pagtalakay sa nakalitan ng Diyos. Ang ating po topic ay ito, ang mga faktor o kaya nagdadawa na ayaw nagtrabaho, huwag aabutan ng ikaso at layakan doon. So yan po ay itinuro ng Biblia. Kaya po ngayon ay gagamit tayo ng talata sa Bible para po nakita natin na kung ano ang tinutukoy ng Biblia doon sa ikalawang Tesalonica 3, ang talata ay talatandis. Ito ang sabi at tukutan nyo. Kung ang sino man ay ayaw ng trabaho, ay huwag din unain. So itong talata na to ay, ito kaya ay tinutukoy sa literal na pamilya. Halimbawa, meron kang anak. Kung ang anak nila ay ayaw na trabaho, hindi na sa kakainin, hindi po na ang tinutukoy. Ang tinutukoy po ng talata, ito ay naya nagdadawa, naya pastor, naya kung sa nagtatakiyana, na noon sila ay pangako sa ministry, ay iniwan na ang pagtatrabaho para sa pamilya. Kaya nalilong po na ang tanan na nagdadawa, tinutukoy ay naya pastor, naya iglesia, naya kaya natatanda sa iglesia, ay huwag kakainin. Ano ang ibig sabihin na huwag kakainin? Sa Biblia ang tinutukoy ay huwag ninyong ibibigay o bibigyan ng ikaso at layahan dun. Bakit kasi? Namimihasa sila na aasa na lang doon sa ikaso at layahan dun. Kaya karamihan ng takso na yun ay nayasalan, ayaw na natrabaho. Bakit? Kasi ang kasira nila, takso eka ako. Hindi ako dapat nagtatrabaho. Dapat eka ay inaalagaan ko ang kawan. Ang tutunin ko eka ay alagaan ang kawan. Nakalimutan na siya ay meron pamilya. Nakita ko niyo? Kaya kung ating uunawain, ng salita doon sa ikalawang Tesalonica 3, ang talatandis, kung ang sino man ay ayaw na trabaho ay huwag din kakainin. Ang tinutukoy ay kung kayo ay kinikaya ng pastor, nagdadawa, na sila ay nasa ministry, hindi na sila nagtatrabaho. Ngayon, kung sila po ay inyong kinakakaloosan na inyong ikaso at layahan doon, kinukonsintiyo yung kasalanan na ginagawa niya, yung kasalanan na ayaw nagtrabaho. Kaya ang nangyayari, na ayaw nagtrabaho, noon nilang member ay kanilang tinitiga sa paanong paraan. Ginagawa nila, nagbigay kayong eka sa Panginoon, nakihan nyo, at
Kadalasan sa ikaw sa'yo isinasahila dahil ikaw daw ay hindi tapat kasi hindi ka nagbibigay. So kaya nakikita natin noon may pastor at nagdadawa sa ating panahon na nayasanan na kasi ayaw na nagtrabaho dahil ang kasiran ay sila ay may pastor. Ngayon kung ating titingnan, sila ang susunod ay hindi kinukonsinti ang ganitong dati sa panahon ni at susunod. Si Sandro ay naging halimbawa. Ito po ang kasi sa ikalawang Tesalonica 3:13. Ulitin natin, ikalawang Tesalonica, ayan kung kayo po ay meron 12, isulat niyo po ang natalata. Para nun, sa pagsusunod-salikan, naging salikan. Ikalawang Tesalonica 3:13 ay ito. Ni kumain ng kami ng tinatay ng sinunan ng walang dayan, kundi sa pagtatagal. Ano pagtatagal? Nagtatagal. Pagtatagal at paghihirap. Ano kami kung gaano kahirap ang trabaho, tinatagal niya tayo. Nagdunagawa dahil araw. Ano kami, o-overtime pa sila. Utang mo kami, naging kapanin sa kanila na sa inyo. So nakikita natin, ang nilalikon ng Diyos ay nagtatrabaho, hindi sila unaasa sa simbahan. Hindi sila unaasa sa mga kapatiran. Karamihan nila sa ating panahon, noon nila nakikilala nila pastor ng dalawa, ang inaasahan nila silpante ng iaadot o ihuhulon ng mga mensahe doon sa Titebox o kaya ay Orthodox. Nakikita niyo? At yun ang inaasahan. Ngayon, tingnan natin, ano po ang tinutukoy ni Apostol Pablo doon sa salitang kung ang sinuman ay ayaw nagtrabaho, tinutukoy niya yun. Ngayon, nagsasakiyanan ni Kunyasok. Na kaya ito na ako panlilisip. Na kaya itakto niya o nalalakiwa. Hindi. Ayaw na magtrabaho. At ang iniikot dahil sila na itakto, tukunin niya. Ano po ang tinutukoy dyan ni Pablo? Ano ang tinutukoy nito? Ang nakakalitan dito at itinuturo ito kasi at Dr. Pablo. Itinataliwanag niya na hanggang siya ay nalayara ng Ebanghelyo, sino ito? Si Pablo. Si Pablo, itinataliwanag niya na siya hanggang nalayara ng salita ng Diyos o Ebanghelyo, hindi sa unaasa. Hindi sa unaasa sa mga kapatiran o sa mga ikato o kaya ay nayahandon na nanilikon sa sindahan o gawain tuwing meron gawain. Hindi na inasahan yun. Kasi alam ni Pablo na yung ikato at handon ay hindi ito para sa pastor. Kasi karamihan na yun, akala nila yung ikato at handon para sa kanyang pastor na kukuhanin. Nalit, nakikita ko sa iyo, dapat na kuhanin ng isang pastor noong pera na nandoon sa ikato o kaya ay handon. Nalit ito nauunawaan natin. Kaya nanonood po kayo. Na karamihan na yung sindahan ang itinuturo nila ng ikato at handon ay para sa pastor. Kaya karamihan na yung mga tao sa mundo nanuko sila ng daya. Kaya ang akala nila, pag sila nagtatrabaho, halimbawa, tatrabaho kaya isang buwan, ang sahod nyo ay 10,000. Yung 1,000, hindi nyo sa pastor. May akala na ang ipatulo, yung ipato, para sa pastor. Nangyayari sa kikita natin, kung para saan ba, kung para saan yung ipato at handon. Ngayon, para sa kanyang
Si Constantino ay nagtatrabaho araw-araw, nagtatrabaho siya. Para sa kanyang araw-araw na kalagayan. Sa halip, sila ay nagtrabaho at nagtatrabaho upang hindi naging kansinasa at para naging halimbawa ng mga tunay na nagdadaw. Si Sancho, ipinakita niya ang isang halimbawa na kahit siya ay asoktor at nagtataktor sa kanila, ngunit araw-araw si Sancho ay nagtatrabaho para sa kalagayan araw-araw. Dahil nung panahon iyon, meron din silang tinatawag na panliliko ng pera o ikaso. Pero, hindi kinukuha ni Sancho yun. Nakikita ko sa inyo. Okay, sige tayo. Doon sa Griego sa Thessalonica, may ilang nananampalataya o nagdadawa na tumigil na sa pagtatrabaho at naging talaasa o naasa na sa isa. Simula nang sila ay humawak na ng ministry. Ano sabihin na sila ay nalalakaiwan at naging pastor, iniwan na nila at huminto na sila sa pagtatrabaho. Kaya, yung kanyang pamilya, iniaasa na lang doon sa ibinibigay na katasiran every Sunday. Doon na lang sila unaasa. Okay. Dahil dito, ginamit ni Sancho ang kanyang sarili sa nagsawa upang ituro na ang isang nagsasawa Kristiyano ay dapat naging nasitan at responsible. Yan. Ayon sa ikalawang Thessalonica 3:6, kung ang sinuman ay ayaw na trabaho, ay huwag din kunain. Ano po ang salitang huwag kunain? Ang tinutukoy kung ang sinuman daw, ang tinutukoy na sinuman ay nananagsasawa. Ito yung nayasaktor, nayadisya, natasakilan ng kanyang Diyos. Kung sino daw ay hindi na nagtatrabaho para sa pamilya, wala na silang kakainin. Ang ibig sabihin, nung inyong ikato at nayahandol, wala nila ibibigay sa kanila. Kasi hanggang kayo, pinakakanood na sila ng ikato, nalilihasan na naging nayasanan. Ayaw na nagtatrabaho. Ang inaasahan na lang, yung inyong sahod. Inaasahan na nila, ang lagi inaasahan yung sahod niyo. Nalasit ng sahod na katasiran. Naku, ang lakas na lang ng ikatulog. Yung kanyang sahod, 30,000 ako. 3,000 pa yung akin doon. Ang inaasahan na yan, yung pera ninyo na ikato. Na ikato ninyo. Okay, sige tayo. Ang kahulugan nito na tinutukoy na kung ang sino lang ay ayaw na trabaho ay huwag siya kunain. Ang tinutukoy nito o kahulugan nito ay noon na magsasawa na may pastor na hindi na nagsisikang trabaho para sa kanilang pamilya. At inaasahan na lang noon nagduhan, ikato, at handon. Yun na inaasahan nila. Kaya na yun, saka naliit yung ikato, naliit kung ang gagawin ng pastor. Ulitin yung ika kasi kakaunti yung ikato, hindi ika 20 yan. Nakakahiya ika sa Diyos. Kayo ika nagbibigay, kakaunti. Itinatahiya sa kayo. Kayo sa tuloy nahihiya. Ganyan lang sa kakapatan yan na yan lukha, yan na yan nagdadawa na yan. Nasa ko na yun? Bakit? Kasi dinadalwas kayo na wala kayong kaalam-alam na kayo pala ay dinagamit na lang sa kanilang sarili sa kinasan. Ginagawa kayong talag-didaka. Inaakay kayo sa sindahan, kunyari, tataniwalain kayo na kayo ay nanilintas at nanliliko sa Diyos, pero kapag kayo ay naniwala, ginagawa kayong talag-didakan.
sana sila hindi na nagtatrabaho. Aasa na lang sana ko inyo. Ngayon, ano kaya pupuntahan nyo? Kung saan ang nilagnang dalawang doktor na nananakima ay iniwan na. Iniwan na ang trabaho, ano kasi, huwag silang kakainin. Ano ibig sabihin yan? Huwag silang tatakainin. Ano ibig sabihin nito? Tingnan po natin. Ang ibig sabihin na huwag ninyo silang kakainin ay sinusuko ha, huwag ninyo silang bigyan na. Huwag ninyo silang kapanoodan ng tulong o kaya ay ikaso. Bakit? Dahil namimiha ka. Namimiha ka sila. Inaasahan na lang kayo. Kayo ay inaasahan na. Kunyari, ginagalit ang salita ng Diyos. Pero totoo, every Sunday o kaya Monday, alam niya kung kaya ang sahod mo. Bakit? Kasi ninononito nila. Alam nila kung kaya ka sasahod. Ngayon, saan natin siya ang sahod niyo? Eto na. Layat nila na sa alala. Laya kasasin. Nagbigay kayo sa Panginoon. Namigtasas kayo sa Panginoon. Sana kayo ay pagsasanain. Kasi alam nila na natin siya ang sahuran. Ngayon, ano ang aral? Ano ang itinuturo ng Bible? Ngayon, ipa-ipahin natin na kapatid. Una, ang nananagdadawa ng Diyos ay dapat tatas, naging tatas at huwaran. Ang isang tunay na lingkod ng ating Diyos, sila ay huwaran. Ngayon, paano ka naninihuwaran kung ikaw na nga ay natakaw sa pera? Nakasakadyahanan. Ang inaasahan nila na yun, ibigay na kasasiran, every Sunday dahil ikaw ay tako. Nasaan ang huwaran? Kaya naman, hindi dapat gawing taraan ng kasalaran ang pananampalataya. Kasi marami na yun, takso ako eh. Ang isang takso, hindi ikaw dapat sa trabaho yan. Karamihan ng takso, yan ang kanya kasiran. Hindi ikaw pwede na ang takso o nagdalawa ay nasasabaho. Ang nasasakay ikaw sa amin, kayo, susuntahan nyo kami, yung kuryente, kayo nagdadaya. Ganyan ang kasiran nila. Kung ako ikaw, inuusan ng bahay, talaladusan nyo. Susuntahan nyo yung takso. Ganyan yung itinuturo niya. Kasi ika, kung hindi nila sinusuntahan ang inyong takso, itasakmal kayo ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ninyo mahal ang Diyos. Bakit ika? Kasi hindi ninyo sinusuntahan ang inyong takso. Ano yun, ikaw naman italiwanag. Kaya, susuntahan nyo. Pero ang hindi nyo alam, sinukonsinti nyo yung kanyang kasalaan. Kaya sino? Ang bawat may kakayahan na trabaho, hindi sabihin, hindi na nakakaya pwede, hindi na nakakaya gano'n, hindi sabihin, malakas ay kanya katawan. Ano kasi? Ang bawat may kakayahan na trabaho ay dapat ng peka para sa kanya ikaduduhay. Ang lalaki na katawan ay na trabaho. Bakit ang inaasahan, noon ikaso. Ang inaasahan, noon ibibigay na kasasiran every Sunday. Naikaso niya. Okay, kay atas, ang ministeryo ay hindi dapat gamitin bilang dahilan upang ulasa. Ulasa na sa isa. Kung kaya naman nila ng buhay. Malakas na yung katawan, bakit ayaw na trabaho? Kanina, ang tunay na sanilipon ay may kasalan sa sakripisyo. May sakripisyo yan. At santatrabaho bilang santatadyan. Yun ang sinusuko niya sa Diyos. Saan niya sinusuko eh? Doon sa unang Tesalonica
3 na usok, ulitin natin. Ni kumain ng kanin ng tinatay ng sinulan ng walang daya. Hindi kami kumakain ng kakain ng sinulan na kami ay inililibre libre. Ganun na sinasakita ni Sandro na ang bawat pinakain nila ay sinasaduran nila. Sinasaduran, kundi sa pantasadang. Noon sinusuko ni Atoko Sandro, ulitin na natin, ni kumain ng kanin ng tinatay, ito yung kakain noong araw. Ng tinatay ng sinulan ng walang bayad, kundi sa pantasadang. Hindi kami nagsasadaho sila. Naghihirap sila sa sadaho. Naghahanap buhay araw-araw. Kahit sakto siya, kahit nagsasawa siya, kahit atoko na siya, kahit marami na kantanungan, pero si Sandro ay nagsasadaho. Isinakita niya na ang ipantunay na nilipon ng Diyos ay nagsisikot pa rin para sa kanyang pamilya. Ginagawa damit araw, hindi kami nag-o-order time pa sila. Nag-o-order time pa sa daho. Utahuwi kami, naging kapanin. Hindi kami, huwag silang natulaan na, itong sakto na to, kakainin lang to. Hindi sila natulaan. Nasasabi nyo? Okay, ganyan natin. Ang tunay na panlilipon ay may kasama sa sakripisyo at kasasadaho bilang pantasadang. Kaya nakikita natin, si Sandro, habang sila ay nangyayarang, habang nangyayarang si Sandro ay ginagawa, nagsasadaho. Ano ginagawa niya? Sila ay ginagawa ng nayaktorda. Ano ka? Gawa 18 talata 3. Ano kasi sa talata? Habang nangyayarang, si Sandro ay ginagawa rin ng nayaktorda. Hindi ko nilagsasahin siya. Upang natustupan ang kanyang pananailayan. Nalinaw si Sandro nagkakadaho. Nagsasahin ng torda. Nagkaka na inanatahi. Ano ginagawa niya? Isinibenta. Nakalakita niya, naghahawak siya. Isinibenta niya yung kanyang produkto na kanyang nagawa. O, tingnan natin. Dito sa gawa 18 talata 3. At sapagkat ang hanap buhay nila'y dahil nila kanila ay nakipanuluyan. Nakipanuluyan sila sa kanila at sila'y nakikagawa sapagkat ang hanap buhay na nilaw, hanap buhay. Hanap buhay nila'y ginagawa ng nayatosa. Nalinaw, si Sandro ay ginagawa ng hahanap buhay. O nakita ko ninyo? Naghahanap buhay si Sandro araw-araw. Nagsasadao si Sandro araw-araw. Pero karamihan ng takto ngayon, ano kasi rin? Takto eka ako, hindi ako pwede nagsasadao. Kasi ako eka ang takto ninyo. Kaya na eka, takainin niyo ko. Susuntahan niyo ko. Yung ekan utak ko sa bahay, paano ekan nagsasayan? Nakakahiya na eka sa Panginoon. Na ang takto niya, susutunin niyo. Kasi lang, hindi niya kasalakan sinasuro na takto. Kasalanan eka sa Diyos, saka ang inyong takto ay hindi sinususuntahan. Paano eka nasasahanak? Bakit? Kasi hindi eka ninyo mahal ang Diyos. Kasi lang, hindi sinasuro na takto. Sinasakot sa kayo. Pero ang totoo, niloloko na kayo. Dinedremos na kayo. Yan ay na-spanner. Na-span ka na wala ka sa kaanan-anan. Akala natin, ang spanner ay networking yan. Pero ang pang-una-unahan spanner ay nagdalawa. Takto. Okay, ito na natin. Ipinapakita niya na ang ipanlipon ng Diyos ay naaaring nayaran. At kapag ito ay naging nakita sa kanyang gawain o trabaho.
nalilito, isinasakita ni Sandro na ang isang lingkod ng Diyos madalas na ay nangyayari kung mahalo, nananampalataya. Pero kasabay nun, hindi nila pwede iiwanan yung tadhana at buhay para sa kanyang pamilya. Kasi sa iniwan ng isang pastor ang tadhana at buhay doon sa natututo na din, dahana sa pera. Dahana. Bakit? Kasi natututo sa na noon may kasasiran, titigain. May kasasin, kung nahangiin ko ang Panginoon, lakihan niyo ang ibibigay niyo, kasi takpan na laki. Kayo ko ay dadanting talaan ng Diyos. Ano yung ikaw na nananiwala ka? Ay, takpan na lalaki aking ibibigay. Nak malaki, santasana ako. O sige, takto. Eto to, nak malaki akin. Kaya nilalakihan mo, bakit? Bakit mo nilalakihan? Kasi umaasa ka na may kasalit. Umaasa ka na mas lalaki ang ibibigay sa'yo kung lalaki ang ibibigay mo. Pero totoo, yan ay tanyanin lang. Tanyanin lang yan. Ang nakikinasa ng taktor niyo, hindi ang Diyos. Yung taktor niyo ang nakikinasa. Napatuloy na may sakikita ko sa inyo. Nung ipatlo at pandol, para saan na yung sinasabi na may sakikita natin. Kasi, maraming Kristiyano, akala nila ang ipatlo, kailangan ibigay sa taktor. Karamihan ng tindahan, noong ipatlo at may offering, ang kanilang nakakaunawa, ito ay para sa kanilang taktor. Kasi ang isinuturo kasi ng karamihan taktor, yung ipatlo at ang offering, yun ay para sa kanila. Na pauunawa natin, talata to talata. Kung yun lang sinusuko na ipatlo at may handon, dapat na kuhanin ng taktor, at yun ang dadapo sa kanyang kanilang tahanan, na natin nauunawaan nyo. Kung ano ang katotohanan. Okay, tuloy tayo. Sa ikalawang Tesalonica 3:8, ay sinusuko ito sa kanyang gawa ni Sandro, ni Apostol Sandro, na hindi naging sandagat. Ang hindi kanila, hindi sa unaasa. Saan? Sa ipatlo. Hindi sa unaasa saan? Sa may offering. Wala na sa kinukuha nila. Kahit piso, hindi kinukuha si Sandro sa ipatlo at may handon. Kasi nasasadao siya, nakakatira sa araw-araw, naghahanap buhay. Paano sa kukuha nun? Noong ipatlo at may handon, yung ito ng tindahan, dinagamit ito sa gawain ng Diyos. Walang karapatan ang sinunan na ito ay kukuhanin. Kasi yan ang gagamitin sa nila misyon. Naya gawain, naya krusada, naya tanhayo. Doon nakalaan yun. Hindi pwede kuhanin ng taktor para isandin niya sa kain na kanyang kanila. Lala, sakikita natin yan, naliwanag po na talata. Okay, itinuturo nila na ang nananampalataya ay dapat umiwas sa kasalanan. At naluhay na may kasitanan at pananagutan. Yan. Hindi sabihin, nagtrabaho. Para sa pamilya. Yan. Nalatinda, yan. Ano ka ako, natitinda ko kanina, natinda ko kanina. Kasi, so ganun. Nagtrabaho para sa pamilya. At gawin, hanap buhay, ang ministeryo. Ang ginagawa na karamihan takbo na yun, ginawan hanap buhay. Ginawan talagdapan noon kanyang inaakay na kaluluwa. Ginagawan talagdapan. Naipatuloy nyo? Sa ikalawang Tesalonica 3:8, nakikita natin na si Apostol Sandro ay nagdidilihan ng gawa ng pagsisikap at pagsasabaho upang hindi naging pagsasak
saan? Painsulesya o katasiran. Ang pananalunin ay isinasakita nila na ang isang lingkod ng Diyos ay dapat namuhay na may integridad at hindi gamitin ang ministeryo bilang paraan ng personal na sakinasan. Ano personal na sakinasan? Na kayo ay gagamitin na panagdadapat. Yun ay personal. Nung kayo ay sinasaliwanag na kailan yung susuntahan nyo ang inyong saktor. Yung tansay na kurente sa kanila kinukuha. Yung talusan ng sahid sa inyo kukuhanin. Lahat na yan. Kayo ang nagsaserver. Na ang sinusukalit at sasuntan nyo. Na ang Panginoon hindi dapat gamitin ang ministeryo bilang paraan ng personal na sakinasan. Ano kami ka unang Tesalonica 4:11? At iyon kasikatan ng luhay na tahimik. At gawin ang inyong sarili gawain at nagtrabaho ng inyong sarili panay. Ano kami? Nagtrabaho. Ang inyong natayatan, nagtrabaho. Gawin yung sarili panay. Ano yung ginagawa nyo? Para kumita ka. Pero bakit ayaw ituro na natakpan ito? Bakit ayaw nila ituro? Nakasulat sa kanila, nakikita nyo sa inyong screen. Napansin nila, nakasayasa ng Bible. Ulitin na natin talata. Unang Tesalonica 4:11. At iyon kasikatan ng luhay na tahimik. At gawin ang inyong sarili na nagawain at nagtrabaho. O ano yun? Nagtrabaho. Ng inyong sarili na nakasikas pa rin. Hindi ko na ikaw ay saktor, hindi ka na nagtatrabaho. Nasa kalaki kasalanan na sa ngayon, kaya ka hindi nagtatrabaho kasi kinukuha ni ikaw. Nananakaw ka, ikaw yung saktor na natuturo, itinuturo ang tao nalilita, pero sa ikaw ay hindi nalilita. Bakit? Kasi kinukuha ng pera ng Diyos na hindi nagdatas sila sa kailanan. Nagkakala yun? Okay. Ano pa na unang Timoteo 5:8? Dapat kung ang sinulan ay hindi nakakandili sa kanya sarili na kanan-anak o sansahayan at lalo-lalo na sa kanya sarili. Sansahayan, kung ang sinusukin nito, kung ang sinulan daw na tumatako ka ministry, ano daw, natatakto na siya, na hinahawakan sandahan, na hinahawakan gawain, pero ayaw na trabaho. Kami, hindi niya kinakandili ang kanyang kansahayan, kami, hindi niya kinakahanap buhay. Ano kasi? Ay, tulandi siya kung talagang tataya. Nasa iwanan niya na yun. Kasi hindi siya naduti sa dawa. Hindi siya naduti sa dawa. Bakit? Kasi, nung nakakakita sa kanya, aakalain na karamihan at kapag sa nasaktan niya, hindi ka nagsasalat sa tao. Nung ang aakalain nila, kaya karamihan na yun, nung nasaktor, ayaw na sa tao. Ulaasa na lang sila ka, na nakatasiran. Kaya ano nangyari, kung sino yung katasiran na nagsaday, yun ang lahat niya. Yung nakasasiran na wala isinsaday, hindi niya aalala. Wala nagawa. Para naunawaan niya. Kasal ang isang member, may kaya-kaya. O kaya nito, meron ka na buhay. Nag-iikas mo ng lalaki. Ano daw, nag-iikas mo ng 10,000. 10,000 kasi nanagawa ko eh. Ngayon, sa kaya-kaya kasasiran ay sumakit ang isin. Tatawagan sakto. Sakto! Hindi po ako nakaka-asin kasi nasakit ko yung aking isin.
kung may pinusok, andyan ako, sir. Ano gagawin ng doktor? Susuntahan kahit malayo. Kung ang dahil ng doktor ay nasa Manila at yung kanyang mentor ay nasa Bulacan, kahit gaano kalayo yun, susuntahan nyo. Para isang train. Ano naman mentor na walang incidente dyan. Walang kainasa sa kanila. Doktor! Doktor! Yung aking anak na nasa ito. Yung aking anak ko nasa ospital ko. Umiiyak. Andyan yung nakasal. O kasi, sasayan na natin. Hindi niya susuntahan eh. Kasi bakit? Walang pakinasan. Naisa ko na yun. Yan ang naya ng dadawa na naya dalaan. Nakukulwanin sila ng kanyang ko. Pero totoo, ang inaasahan na ay yung inyong pera. Ngayon, kung sakali naman, hindi kayo ng design, siyak, hindi kayo inaalala. Hindi kayo ini-entertain. Diyan karamihan din yan. Ngayon, isang sasunod natin, ang talalahin sa nanasusan na isang lalaki ay alagaan ang kanyang pamilya. Sakto ka lang o hindi. Kung may kakayahan na trabaho, na kami, hindi kasi gagaluhin. Na kami nakasukan ng katawan. Naratas na lang ng sikat, usan, nasusunan ang kalalainana ng tahanan. Nakasunan na yun. Na kami, ang tao din na natin hinala yun, kawalan. Pero kailangan gumawa ng paraan. Nakasunan na yun. Ang tinutukoy natin, noon may faktor na umaasa na lang doon sa ikaso at meron doon. Na akala nila ng ikaso at meron doon ay data kukuhanin na isang faktor. Na niya, isasakita ko natin kung yung ng ikaso at meron doon ay dapat na ito ay kinukuha ng faktor. Okay, magpo kayo aanip at kakalaan lang po na isang tatalaktak, tayo po ay nagsasayak. Isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM TV Duspionoy. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcasts, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBM TV Miss Kuloy, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. FBM TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta. Tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon.
ganito nagsasayaw sa ating Londona at NTNTV at pinapanaki natin yung naaral at nayadoktrina, kaya nakikita natin noon paraan na ating pagtuturo isa na ng kung nanasaan na karne. Kaya dito lang ito nila nakikita noon na katulan ng pagtuturo ng lay at doktor. Ang lay at doktor po kasi ay natatasal silang nayaran. Talagang nadaktan. Kasi bakit? Talagang itauunawa nila na napakalinaw-linaw kung ano ang salita ng Diyos. Okay, ang tinapalaki po natin ay ito. Ang lay at doktor na ayaw nagsasawa, hindi kanila na nagsasawa. Na yan hesa, na yan napapakilalan na pasandakin hesa, na ayaw nagsasawa, huwag aasukan. Hindi kanila, huwag ninyo, din siya ng ikato at nayahan doon. Bakit? Kasi pa natin yung sinansininsin naniniha ka. Lalo na sinsin, naya, tanan at ayaw ng nagsasawa. Para sa kanilang kanila. Tandaan natin, ang ministeryo ay isang panlilingkod. Ang ministeryo ay isang panlilingkod sa Diyos at sa kanyang bayan. Hindi ito isang negosyo. O kaya ay paraan upang gawin sa nagsisakan ang mga tao o kaya ay yulanan ang pastor. Kapag ang isang nagsasawa ay nakatuon na ng pasteran, tumatapos sa iglesia, sa tindahan, at patuloy na naglalagay ng presyon na kanilang iniisip ka pa. Yung tinitinda ka, kahit walang-wala ka na, titindain ka pa. Tinitinda, upang nagsasawa, naninihik na kaya ka, halimbawa ng iniwan ni Apostol Pablo. Kasi ang nangyayari ngayon, karamihan na nagsasawa, talagang tinitinda ang naya katasiran. Ngayon, para ang tao ay natinda, ang sasawin na niya naka-assign. Kapag naniniliko na ng pera, sila ay nakakalitan ng niya emotional na salita. Halimbawa, may kapatid, kung mahal niyo ang ating Panginoon Diyos, kayo ang nagbigay sa ating Panginoon. Dahil mahal na mahal kayo ng Diyos, paano niyo ipakikita sa Panginoon kung kayo ay hindi nagbibigay. Nakapalayo? Inuunti-unti muna kayo na ang inyong isip ay isinensalwa. Then saka nakikita na nila na ang inyong ang inyong espiritu, ang inyong isip ay nakukuha na nila kasi alam nila yun eh. Alam nila kung saano nila kasi nakikita nila yun. Dahil pinag-aralan yun. Ngayon kung totoong mahal ninyo ang Diyos, hindi sabihin, hindi kayo nagbibigay ng maliit. Na kung maliit ang inibigay, hindi sabihin, isang katunayan na maliit ang pagmamahal na sa Diyos. Ang sila sa mga karamihan takon. Ngayon, ikaw na nagsasala ka na. Kasi mamaya, nanunuha ka sa'yo. Lord, hallelujah, mahal na mahal kita sa Lord. Ibibigay ko sa'yo lahat ng akin, O Lord. Ganyan. Pero kung sisila natin, parang ang ganyan eh. Pero totoo, may inasan nila. Kung dinadayuman na kayo. Ang tawag din ay enticing spirit. Ini-enticing na kayo para yung ahas. Yung ahas, pag nakita ang kanakakainin, sisisisi na yung mata. Kakanakaroon ng eye to eye, ano nangyayari? Yung halimbawa, o kaya lalok. Saka ang mata, nakasisi dyan,
Noon kanyang kakainin, hindi na siya nakakilos. Kaya nananatili siya ng ahas. Kasi bakit? Hindi na siya nakasalaw. Ang tawag niya ay enticing spirit. Dinadaan kayo sa ilusyon. Hanggang sa kayo ay na-enticing. Pero akala natin karamihan ng niyamenda, akala niya, espiritu ng Diyos yun. Kasi bakit? Nanuluhan sa kanya, Lord, salamat sa Lord, mahal na mahal kita. Kasi na? Pero akala ng karamihan, yun ay espiritu ng Diyos. Wala ipanalipon ng Diyos ang ginagawa yan. Naghanap na kayo sa Bible, kung may nakikita kayo, na may asuktor, may propeta na ginagawa niya yan, na bago ka ng Biblia, i-brainwash mo na kayo. Yan ay isang uri ng tandaraya. Ang tandaraya ay panluloko. Nasa ko ninyo? Tandaan natin, kapag ay isang nagdadawa ay nakatuon na nakaperang tumatako sa iglesia at patuloy na nandiyan ng Christian. Sa nananampalataya. Sinitidya, ginagawa, utang ng design, ito ay nesesya. Tandaan natin, ang pag-design ay dapat nandiyan na sa kusang noon. At tan-ibig, hindi sa panililig o pananakot. Nito ka kayo tinatakot, hindi yung kusang noon. Bakit? Nito nanakot sa kayo eka ay hindi ng design. Kayo eka nasa sahanap. Sa kayo eka ay hindi ng iikaso. Kayo eka nasa sahanap dahil sa eka. Dahil wala eka nananakaw na sa tako sa langit. Ninanakaw yung eka ang ikaso, kaya eka kayo hindi ng design. Kaya eka hindi kayo nananita. Yan ay isang uri ng pananakot. Tandaan natin, ayon sa ikalawang Korinto 9:7, nag-design ang bawat isa ayon sa itinakya na kanyang tutok. Huwag nag-design ka noon. Ano kami? Nag-design daw. Sa ano? Nakikita ko sa inyo. Sa Biblia, wala tayong nakikita ng iba na asoktor na sa panahon ng dawain, sila ay nanginiko ng pera. Wala tayong nakikita niyan. Noong panahon ng Jesus Christ at ng asoktor, noon ikato na nadayan. Naroon pa sa dilang pintuan. Kapag tumatakot ang tao, naghuhulog sila doon. Kaya, wala napapahiya na sa dawain, dawain. Nanginiko ng pera, ikaw wala kang pera. Kasabilo, nagbigay, 1,000. Ikaw wala kang pera. Ngayon, naaano ka na sa pahiya. Bakit? Kasi alam niya, hindi ko nagbigay Nakikita niya. Kaya, ang nangyayari, nasisingit ako ng bigay dahil nakakahiya. Sa Biblia, hindi ganon. Wala kang nakikita na dawain pa sa noon na ang nadali ng ikaso o nalakan doon ay naroon sa harapan ng tosito. O kaya ay nagliliko sila ng pera na itatapat sa kano-kano. Walang ganon. Ang ikaso noon ay nandoon sa tabi ng pintuan ng tako. At yung pintuan, may talagang pintuan sa'yo. Kaya, sa dawain, wala doon nanliliko ng pera kasi nandoon na sa pintuan yun. Kaya sa tako no, pwede kang dumarekto. Hindi ka nag-design. Pwede kang nagulon o hindi nagulon. Nasa kanya, noong sinusuko na, nag-design ang bawat isa ayon sa pinakalakan ng tutok. Ngayon, paano itatakot ng tutok no? Kung ikaw, tatatasanan na nandiyan. Nakalukano na Hindi nakakahiya. Nakita ko na yun, nasisingita ka na yun. Ngayon, nanhahanap ka yan, 20, ito, ihuhulan mo. Bakit ka nag-design? Nasinitan ka kasi. Bakit ka nasinitan? Kasi nahihiya ka. Yung nakasabilo, nag-design lahat,
Kasi ikaw hindi. Kaya ang nangyayari, namumukha kasi nila hindi Kristiyano, hindi sapat. Kasi laki, lahat nandiyan eh. Wala isa na nasindahan. Ang style, yung ikato, yung nasa yung ikato, oo, sorry, nandun sa harapan ng 32. Ngayon, saka design nila, nagtatayuan. Then, naiiwan ka sa usuan. Di kita-kita ka na yun. Ay, walang pera yun. Ano sa usuan? Na nasasahiya ka na yun. Yan ay nila style na nasakto. Pero ano, nasilitan kayo ng design. Ang tanong, meron na kanyan yan? Wala. Yan ay nila style na na-spanner na sindahan. Hindi na, kaya sila nalaman eh. Ang sasalat ng buhay. Kung nakain ka nakahanap na restaurant, ginagawan hanap buhay. Ang sindahan, ginagawan sa kakitaan. Kasi nakakalita ka yan, may pera ka na dyan. Ano, yan ang hanap buhay o negosyo na wala kang tuhunan. Kaya ang dami nais na ng taktor. Akala ninyo, saka nasakinan ng taktor. Lingkod na Diyos. Hindi. Halos lahat yung karamihan na nanloloko. Nagdaraya. O ano kasi kung nasa 24. Kaya sa kwaso. Nag-ingat kayo. Nahuwan kayo na inidaw. Niliman. Kaya sa ko. Sa talpas narami. Narami ang nakikitarin sa aking kayana. At nasasali ako ang Kristo. At inilidaw. Inilidaw ang narami. Ngayon, nainidaw ka na. Tuwan-tuwa ka sa. Kinikiyanan ng taktor, nagnanakaw, dahanan. Pero kinikiyanan mo pa na likod ng Diyos. Sinasamantala ka na, harap paratan. Tuwan-tuwa ka sa. Kinikiyanan mo pa, anghel. Ay, anong taktor, sana na nahusay na turo yun. Sana na ang salita ng Diyos, nasa kanya. Sinasamantala ka na. Niloloko ka na harap paratan. Pero ikaw, kinikiyanan mo pa. Nasa kanya. Ano ka nang ano? Huwag kayo nakipaniwala na narami ang nilitaw. Ang salitang narami, hindi kakaunti. Kung nasa 1,000. Kung 1,000 na natakso yan, ilan ang tulad dyan? Nakalawalan ng 10 eh. Kasi mas marami ang nilaman niloko. Yan ay itinuro ni Jesus na nag-ingat kayo. Nag-ingat. Dahil marami ang nilitaw na yan nagdaraya. Ano inakay ng daraya? Nanluloko. Ginagamit ang salita ng Diyos para paparili. Ginagawa kayo para higapan. Ginagawa kayo para ATM machine. Kayo ang pinasasadaho. Para susuntahan nyo ang inyong takso. Ang inyong takso nyo, sarap ng buhay. Kuya-kuya-kuy, Pantalan SM, din sila nanahanap ka sa usan, natatayo ng bahay, din sila kasakyan. Na isa po niya, ginagawa kayong ATM na kayo. Okay, ikalawa, una ko rin tanong niya kasi, hindi lahat na nagsasawa o takso ay ganito. At kinikiyanan din sila na ang panatasan, na may panatasan ang mga nanlilikod sa Israel, na sila ay dapat suportahan. O ulitin natin, ang mga likod ng Diyos, hindi ibig sabihin na sila ay hindi dapat suportahan. Meron din dapat suportahan. Pero ipauunawa ko sa inyo kung ano ang itinuturo ng Bible. Paano ito susuportahan? Ang tanong, lahat na ng pera sa tindahan ay isusuporta sa taktor? Yun lang ipatuloy nyo? Okay, susunod na tayo. Ang suporta sa ministeryo ay isa pa tandaan ng ministeryo bilang paraan ng kapakakitaan o panlalagayan sa bigat
sa laki kasi. Okay, medyo lalalim. Ano implication nito? Sa ikalawang Tesalonika 3:8 ay nananatiling isang nahalagang ito ay paalala. Paano? Ang lingkod ng Diyos ay dapat naging huwaran. Huwaran saan? Sa kanyang kasitanan, katatasan, at nag-iwas sa anumang anyo ng nagsasalantala sa mga nananampalataya. Ibig sabihin, kung ikaw ay nananampalataya, hindi ka nagsusing huwaran. Kung ikaw ay umaasa na lang sa iyong kasatiran, hindi ka nagsusing huwaran. Ang tao ay umaasa sa kasatiran o nananampalataya, ano nananampalataya? Sila ay natutuson nananampalataya o samantalahin ng isang nagsasawa kapag iniwan na nila ang pagpapabaho. O sila kasakaan nila takbo ayaw na trabaho, ano nangyayari? Natutuso sila, samantalahin kayo. Paano kayo sinasamantala? Dinenbrainwash kayo. Kaya lagi ka natuturo. May kapatid, ang katotohanan eka sa lahat ng Diyos. Dapat eka kayo ay lagi nagbibigay ka gawain. Kasi eka itong gawain na to ay hindi ko gawain. Ito eka ay gawain ng Diyos na ang tinutukoy. Kayo ay dinenbrainwash na. Inuunti-unti kayo. Para kayo ay lagi nananagsakan pera. Okay. Kaya ang nangyayari, dinagamit na nila ang proseso. Para ano? Para kayo ay sigain. I-brainwash ang member na sila ay kailangan nagbigay talagi. Bakit nila ginagawa yun? Kasi nga, ayaw na kasi magtrabaho. Kaya ang inaasahan nila, noon inyong kinikita. Kaya ang nangyayari, kayo ay sisigain, lalo na pag nalasin ng pahuran. Pag nalasin ng pahuran, alam nila, ano dawa, sanhe na yun. Pamakas na pahuran nila. Naku, ang tasik ng takpo. Ang tasik ng takpo ay kung pa, sa kakanoon. Tataalanan na yun. May kapatid, wala kakanulusan sa noon. Kasi sa kakanulusan na ang tayoon. Hindi kasi ikaw wala kang sanalahaw. Kaya ikaw nagbigay ka ng ikaso. Yung ikaw ilang ikaso, wala kakanulusan. Kasi yung ikaw ay pag-Diyos. Saka ikaw ay kinuha ninyo. At hindi yung ikaw ibigay. Kaya ikaw itutuloy ang sa panangyayakaw. At wala ikaw nangyayakaw na pasasok pa namin. O sila, nasasakit na niyan. Yan ang kanyang style. Pero namin, nakikita ko sa inyo, ang member, dahil sa wala din alam. Kasi karamihan ng member, wala na alam eh. Kaya naniniwala sila. Ang member, dahil sila ay wala alam, sabi nila, ang akala nila, ito na yung akala. Ang akala nila na ang ikaso at ang handol offering ay naratas isasay sa kanilang taktor o sasasaya kuma. Dala nyo ang sakakaano na kananihan nandang o kaya pa nananonong sa akin ngayon. Kung ikaw ay nandang, ano sa kakaunawa no sa ikaso? Hindi na ang sakakaunawa no? Nung ilang ikaso ay tan-aari na ilang taktor. Kaya sa kaya ikay papahon, nung ilang ikaso, direkta, iniaadit na sa tapulo. Halimbawa, ang pahulo, 30,000. Nakuha ng ikaso, 10,000 nila, 3,000. Yung 3,000 na yun, gagawin ng 10,000. Laki, kasi nag-hit yun, 2,000. Kaya, 10,000. Ang gagawin no, kaya ikaw ipapagdala, takto. Ito yung aking ikaso.
Ano ka kanyang takot? Ay, salamat kapatid, talagang ikaw ay anak ng Diyos. Tapos pa ka sa iyo. Hindi na tuwan-tuwa ang takot. Kasi bakit? Inabutan ng pera eh. Pero ang tanong, yung bang ikaw ay sana ka takot? O ito sila natin. Lalaki ang stress, talasan Diyos. Dahil ninyo ang doon ikapansin sa hadi sa panlanin. Saan daw nananahin? Kay taktor? Hindi eh. O ayan, ano yung natalasa? Saan nananahin? Sa panlanin. Utang ng karoon ng talkain sa akin. Dahay. Kaninong dahay? Sino nakakalitan dito? Yung may nakakalitan dito sa taktor? Hindi. Ang nakakalitan dito ay ang Diyos. Ano kalit? Dahil ninyo ang inyong naikapansin sa hadi sa kanayan utang na karoon ng talkain sa akin. Dahay. Kaninong dahay? Dahay ng Diyos. Ano ang dahay? Yung sindahan, yung templo. Hindi dahay ng taktor. At sadukin ninyo ako ngayon. Sasabi nito, sabi ng Panginoon na nahukdo, kung hindi ko, duduktan sa inyo ang nadulawan panalin at ihuhulil ko sa inyo ang nayatantatana na walang katas na kinig na kananasyan. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Napalitan utang na karoon ng takain sa aking bahay. Ano ang kahulugan nito? Unawain natin kasi akala kasi natin yung ikato ay takain na taktor. Akala kasi na karamihan yung ikato ay tandakto na taktor. Yung ay nakakaano na karamihan. Kaya karamihan na kasasiran sa sumakahon, tulong kay taktor isinigay. Bakit? Yung kasi itinutulong na karamihan taktor eh. Noon eh, ulitin na natin. Dahil ninyo ang doon ikapansin sa hadi sa kananin. Saan sanahin? Sa kananin. Hindi pansahin ng taktor. Utang na kanuunan sa kain sa aking bahay. Okay, ulitin natin. Ano ang tinutukoy na pagkain? Ngayon, para naunawaan natin, balik tayo sa numantisan. Sa numantisan, ang pagkain ay hindi tumutukoy sa pera noon unang panahon. Kundi sa may aktwar na may produkto. Halimbawa, saging, trigo, duwendano, yan may produkto o kaya may hayo. Saka, utang na karoon ng takto. Ulitin natin. Sa numantisan, yung tinutukoy na pagkain ay hindi tumutukoy sa pera noon unang panahon. Kundi sa aktwar ng mga produkto ng lupain na may tinatanim at may handol na pagkain na dinadala ng mga Israel. Saan dinadala? Sa templo. Hindi sa bahay ni taktor. Hindi sa kanay ni taktor. Hindi sa lupa ni taktor. Okay, ulitin natin. Ang mga nilita at mga kakonsulti noon ay walang sariling nilalana. Walang silang nilalanuta. Dahil na isang preso. Kaya kung ay kakain, ang kakain nila, yung dinadala ng mga nananampalataya o anak ng Diyos sa templo. Doon sila kakain. Okay. Kaya, ang mga ikato at may handol ng bayan ang nagsisilbing tanustos sa gawain ng templo ng unang panahon at sa kanilang mga talalailayan. Ibig sabihin, ang ikato noon ay para sa templo. Sa ating panahon, ito yun, sindahan, park, na tanustos. Ino kanyang tanustos, ng ay tondo ng sindahan na nakalaanalan sa mga gawain, hindi sa personal na pamilya.
hindi tanukso ka dahil ni Taktor. Ito na yung talata, Sinan 18:21. Nehemia 10:31-39. Deuteronomy 14:22-29. Ayan, nandiyan na talata. Ngayon, ano ang tinutukoy na aking dahay? Ano ang tinutukoy? Doon sa lalaki na 3 ito na ang dahay dahil sa ito na nangyayang o dahil sa ito ni Taktor. Tandaan, yung dahay na tinutukoy, dito ay ang dahay ng Diyos. Ito yung templo na nasa Jerusalem. Ito ay may pananin doon sa tabi ng tindahan o templo. Na ito ay tinatawag na Dodena o tinatawag ng unang panahon na storehouse. Indakan ng talpain. Kung saan, doon iniitol ang mga ikaso ng hinadala ng Israel at meron doon. Doon, hindi kinukuha ito ng kakondote. Kahit kakondote, hindi niya kinukuha yun. Sa ating panahon, yung Taktor, hindi nasa kinukuha yun ikaso. Laki kasi ang kakondote, ito ay may Taktor sa ating katanahunan. Ano yun? Noon ikaso noon ay hindi ito kinukuha ng mga kakondote o mga Taktor na yun. Ito ay tala ang ikaso, tandaan natin, ang ikaso at meron doon. Ito ay tala may nadami, tala kadawain ng tagpanda at sa mga itinalaga ng Diyos sa tanlilikod. Tala kaan, tala kanila lesyon na mga gawain. Halimbawa, kunyari ako'y Taktor. Kung ako ang Taktor, yung pera ng tindahan, hindi ko ito pinikuhanin kahit peso. Then, paano ako nakakakuha? Okay, ganito. Paano ako nakakuha? Ngayon kapatid, meron tayong gawain, isang daos. Tayo ay hahayo. Then, ako ang Taktor, kakausapin ko yung hawak ng pera. Ngayon kapatid, nakaya sa naitong sa natin pasindahan. Taktor, yung tuntun sa natin, wala lang po na yun, 80,000 na yan. 80,000. O sabi meron kasi tayo isang daos sa gawain, ngayon yung 20,000 inalasak natin. O sana sa kanya nakasasiran, o kaya hindi, kaya kaharap yan. Tapos uusap-usapan mo na yan. Tapos kakaisahan yan. Dito kasi yan, nila Medicon, trusty lahat yun. O sa ni Taktor, sumasang-ayon kami na ang 20,000 ay inalasak natin. Inalasak yun. Pero, hindi tayo hahawakin ng Taktor yun. Ang hahawak yun, yung trusty. Saan tayo hahawak yun? Saan sa Taktor? O kasi, yung 20,000, inalaan natin yung sa leksyon. Kasi isang araw tayo ng leksyon. Yung tanapahin, tapain natin. Yung lesson na, isasalik ko na natin yung kasundo. Yan ang talang-taraan. Hindi ito nasa kinukuha ng Taktor. Kasi, kakakinuha ng Taktor, yung ikaso, para sa kanyang pamilya at pamilya, meron kong tayo. Lesunta. Nasasahanak yung kanyang pamilya kasi yun ay danang. Danang yun. O na yun, meron sinakal yung kadador na ang nangyayasiwa ay dapat sila ay may karapatan. Yun, ano yan, sinakal natin kanina, saan yun? Halimbawa, kunyari ako'y Taktor. Ngayon, ang tonto natin ay ang ikaso nanti na nanilikon ay 30,000. Nanti na. Ngayon, ang tanong, dahil na ako'y Taktor, kukuhanin ko lahat? Hindi. Sa kakaisahan yan, nandoon sa dunian,
buong iglesia. Pag-uusapan yan, may kasi, yung ikaso natin, umaasa ng 30,000 monthly. Ngayon, yung 10,000, ito ay ilaan natin kay Saktor para sa kanyang pamilya. Ngayon, ayunan na ng ng nila, kasasiran. O ayon sa kayo na yung ikaso natin na 30,000 na naninili ko sa pindahan monthly. Yung 10,000 ay inalaan natin pa kay Saktor. Nakita sa may asawa niya, may pamilya. Then, sa kasi ng ayunan yan, o sabi kami ito nakaayon, may kasasin, o kayo, kinakaayon na kayo? Kinakaayon. O ito, kinakaayon kami. Sa kanya siya, din na allocation. Nasa po niyo? Yung antisin, di pa natin usapan. Ang nangyari na yun, may Saktor, kinukuha lahat. Kaya kinain nila, nagnanakaw. Nilagdahanan. Yung tinusuko niya, naisakin. Kaya nilagnanakaw tayo kanano. Naisakin. Kasi bakit? Kinuha lahat nasanang sakin. Yung tinusuko, sakin. Hindi kanya sakin, kinukuha lahat. Kanya. O, kaya nauunawaan, ano hindi kanya sakin? Kinuha lahat. Halimbawa, may anak ka. Ngayon, dalawang anak mo. And then dahil at nota ka, yung isang anak na dahanan, kinuha na lahat. Ano tama sa kanya? Sakin. Hindi na lang sa'yo kasasin. Yung sinusukoy, kaya meron tayong nagdada sa kasado na may sakin, nahanay. Kasi bakit? Yung nasakto ang sinusukoy yun. May sakin. Okay. Hindi sabihin, yung ikaso at may handon, ito ay tondo. Para sa nakanaan na ng pagtatalaganat ng gawain. Yung ikaso at may handon, ito ay para sa sindahan. Yung pera, dahil ng ikaso at handon ay naaalilanan dalawin. Ulitin natin. Yung pera, ano ang pera yung ikaso na naninikon minsan at handon ay naaalilanan dalawin. Kasal ng project. Ano project? Meron gawain isasako. Yung kanya sinasa ko, kunyari, meron ng tondo 80,000. And meron project. Ano project? Nagsasako sa gawain. Ano ang gagawin? Ang nakasasin. Meron sa gawain naslot. Nakano natin sa natin sister. Sakto, ang sa natin, meron na tayo 80,000. O kasi yun, yung 20,000, kung ayon sa kayo na yung 20,000 ilalasak natin. O kasi sakto, kung ayaw kami. At saka na yung dadalawin. Saan yung dadalawin? Kasi, merong project, ano yung project? Hahayo. Nayayaran. Kung hahayo, hahayo na naman, hindi kaya, wala pa malaking gawain, o inalaki yung 10,000, para nakain tayo, nakain pa saan, o kaya, meron tayo sa panudan, o upa tayo ng dahil one time, o meron pa tayo sa, o saan yung gawin na natin 10,000 para hindi tayo nasusun. Pero ang sinusukoy, nasa tayo, dinagalit yung tondo, ikaso, hanggang saan? Tanghayok, makasa, kakain, tansititon, at tantataayos yan nila nasira at pasindahan. Ito ang sinusuki ka na naki-express this. Ayon sa Biblia, huwag galitin, bilang dahilan, utang pinitin o takutin ang tao. So, ibig sabihin, nakikita natin, sa Bible, naniwalan na ang ikaso ay ito ay para pasindahan. Hindi para kay Saktor. Kaya marami na yung nasusuro ng Bible, hindi na uunawaan na isinusuro. Akala nila na ikaw na sila Saktor,
yung pera, sila may-ari. Kaya ang nangyayari, nanlilinidok yung tindahan. Kaya karamihan ng takbo na yun, natatayo ng tindahan sa may-ari ng lupa. Sa may-ari ng tindahan. Para hindi kayo nakapagreklamo. O, sila, nakikita niyo? Ngayon, sa kayo ko ng reklamo, ano nangyayari kayo? Ikaw sa ang sira, sikitain ka. Lahat ay wala sa ano. Kaya ang nangyayari, yung kanyang Panginoon, sinasanda ay yung may-ari ng tindahan. Ano Panginoon? Ang Panginoon, ang ibig sabihin ay sinusunod. Pinamnilikuran. Kasal ka ang pastor. Pastor na ang nasusunod, noon na ang sinasanda ng tao. Kasi pala ang nagdedesisyon ng isa. Ngayon, ang Diyos, saan ako sinusunod? Pinagkakaisahan niya, pag niya, nasa yung 18, talata 18, hanggang 21. Ano man sa kasunduan niyo kanay sa lupa ay sa kakasunduan sa langit. Ang tanian ninyo sa lupa ay sa tanian sa langit. Ibig sabihin, hindi ang takto ang nagdedesisyon. Lahat. Pinagkakaisahan. Pag ito ay pinagkaisahan ng lahat, yun ang panita ng Diyos. Ano yun? Halimbawa ako'y taktor. Ako may-ari ng tindahan. Ako may-ari ng lupa. Ako may-ari, kasi ako nasusunod. Ang tanong, sino ang sinakanta? Si Kristo? Hindi. Ako sinakanta yun. Bakit? Ako nasusunod eh. Ako nasusunod. Yun ang sinusukoy. Pataka ang taktor ang nasusunod, ang inyong sinakanta ay yung inyong inikaya ng taktor. O, sakay natin. Ito ang panika sa Roma 1:9. Ay, Roma 1 ang talata ay talatang 25. Tingnan natin. Hanapin ang talata. Talatang 25. Sapagkat pinanitan nila ang katotohanan ng Diyos. Nang kasinulan nila. Ano kasinulan nila? Ginado ang sustena ng Diyos. At sila'y nasisupanda at nananlilikon sa nilalang. Saan daw sila nanlilikon? Sa nilalang. Ano ang nilalang? Tao. Ano ang tinutukoy ng tao? Yung taktor. Saan daw sila nanlilikon? Doon sa kanilang taktor. Sino ang kanilang sinakanda? Yung kanilang taktor. Bakit? Ang taktor ay nasusunod eh. Yung ang tinutukoy. Kaya nalaki sa kakain na ng susuon dawain. Ang susuon dawain, hindi isa ng desisyon. Lahat, pinakakaisahan yan. Naikasa ninyo? Kaya yung pera, hindi pwede kuhanin ng taktor. Sa kakaisahan pa rin ng iglesia. Kung nagkano, ang pwede ihilik ng taktor. Naikasa ninyo? Ang daming na yan nagdadawa na akala nila sila ay nanlilingkod. Hindi nila alam, sila pala ang Diyos. Sila ang tayo sa tindahan. Kasi sila ang nasusunod. Bakit sila nasusunod? Sila may-ari ng lupa eh. Sila ang may-ari ng tindahan, kaya wala kang nalagawa. Hindi ka pwede ng reklamo. Pag ikaw ng reklamo, sikitain ka. Wala kang karapatan, wala kang doses. Ano kamihin, ang may doses yan, yung taktor at yung kanyang asawa. Kaso kapansihin nyo, ang inyong sinakanda ang Panginoon, nakakamali kayo. Ang sinakanda ninyo ay ang inyong tinikina ng taktor. Okay na. Nalasin na sa nakaso sa konti na lang to. Okay ano na ko na ipan? Sasanakta. Sa kanaan nito, sunod na konti na lang tayo.
here forever, you and me. Stay together like pen to paper. We're forever. I could live a life full of wonder. Without you, nothing will do. What if we ran away? Just no plans inside. What if we took our dreams, the stories we could write? No matter where we go, we know that our love will. O kaya, sinusunod tayo nagsasalit sa ating paglalaan in DMTV online broadcast. Ito ay nakapanood nila Luzon, Visaya at Mindanao. At tayo dito ay nakapanood sa isa't sa Africa, Asia, America, na nakakapanood po sa atin. At tayo po ay nagpatuloy, ito po ay sangguni na po tayo. Nakapansin na tayo ha. Okay, kanilinaw, unawain po natin, kanilinaw, yung ikaso at tanson na tumatako ka tindahan. Ito na ang dapat kinukuha ng takbo. Ulitin natin, yung ikaso at tanson na tumatako ka tindahan sa park. Ito tayo. Ito na ay dapat isulsa. Hindi kami kuhanin. Dapat lang isulsa ng takbo o kuhanin. Ang kasos, hindi. Hindi. Bakit? Walang talasa kasi siya na natuturo o itinuturo na ang ikaso at ang handon ng dalan ng Diyos na kanilang dinadala sa templo o tindahan ay dapat daktanananan, kuhanin o isuka o kaya ay ariin ng isang taktor para sa kanyang personal na talalailayan o kanyang talaladutan. Ngayon, ang tanong, yung ikaso at mehandon, ano ang layunin ng mehandon o ikaso para sa tindahan? Ulitin natin, panunatitan, nakikita natin sa Deuteronomy 14, 28, 29 at Zenan 18, 21. Panunatitan, ang may ikaso at handon ay para sa gawain ng Diyos. Gawain ng Diyos. Hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanila ni Zeta na naroon sa templo. Kasi noon, short time. Short time sa kasi noon. Ipandan pa, iipaan, templo. At noon sa templo, noon ni Zeta ang naanhos yan, nasa 3,000, 10,000 na layas ni Zeta. Nasa karani noon na ni Zeta. Kaya lahat ng lahi ni Levi, sila ay hindi sinalalahan, at yung pagkain na yun, na dinadala ng mga Israel, yun na ang susuhay sa kanila. Hindi katulad na yun, isa na ang kautukan. Isa na. Nakatulad nyo? Ang pastor, ano kay Padro, dapat na sasabaho. Noon ang Levita, hindi sila pwede na trabaho. Dahil kasi sila ay kasunod ng pare na sacerdote. Ano ang Levita? Sila ay katuwan ng sacerdote. Akala kasi nila ang Levita, ito ay sacerdote. Sa ating panahon, akala nila ng Levita ay pastor. Hindi.
ang nisita ay katulong, katuwang. Sa panahon natin, nanuntisan, noon may kanoon. Ano kanoon? Naikatu at naihandon na mayaman ng pasaya ang sinagamit para. Saan sinagamit yan? Una, sa gawain ng ebanghelyo, panayaran. Pangalawa, sa pananainayan na may nagdadawa kasan sila ay namimisyon o humahayo. Pangatlo, sa pantulong kung may kasasin na nananainayan. Bakit? Kasi meron kasasin na nensang walang-wala. Ano dawa? Isang pamilya, nakapakit sa kanyang anak, walang pera. Saan kukuha na yun? Yung tondo na ikato at meron doon, kukuha doon para itulong sa nananainayan. Na anak ako na kansanto. Kaya may karatasan ang member. Hindi ko nung design, wala sa karatasan. Kaya kung ang isang taktor, ano na akong taktor. Kaso meron akong member na may sakit, walang-wala, nasa walang-wala. Ano sasabihin ko? Kasi akong taktor. Ang taktor sana anak. Hahanap ka ng paraan. Kukuha ka sa tondo. Kakausasin niya ang humahawak ng tondo. Kakausasin niya ang nila, bacon, practice, na magsasawa. Naya kapatid, nakaroon tayo ng meeting, nasusuntahan. Meron tayo ipakasasiran, na napa-ospital, walang-wala. Ngayon, yung dahan, ikato, hawakan natin. Nagdilay tayo ng ng 10,000. Akalin sa'yo, kukuha ko ng pera. Inilis pa yun. Yun ang sinusukoy. Kaya atas, tantunan sa mga kasasin na nananainayan. Kanila, tarapan sawain na iglesia. Anong sawain? Nanagawin tenukin, kung ano-ano sawain yan. Doon kinukuha yun, transakto. Tarapan ng ikato, at tanton, tarapan sawain ng Diyos. Hindi tarapan taktor. Kaya natakto yan sa kanan. Ayaw naman sa nagluhay. Kasi bakit? Yung pera na sindahan kinukuha. Kaya ang tawag sa kanya ay, ano tawag sa kanya? Nananakaw. Nayapakin. Nanayarap sila kanisa ng Diyos na hindi nila nauunawaan. Ang tanong, may karatasan ng Diyos na kusulta ang taktor? Ito tanong, sasanin ko kayo. Ang isang taktor, anong daw akong taktor? Kaso kayo, nandiyan ko. Kunyari, 30 kayo, nandiyan ko. Ito tanong, yung taktor, meron na sa karatasan sa mandas ng pera. Dahil sa ikaso. Ang kasos, oo, meron. Pero, unawain natin. Tingnan natin. Unang Corinto 9:14. Ganun din naman, itinag-uutos ng Panginoon na ang mga nanyayaran. Ano kani? Nanyayaran. Ano kani? Present. Nanyayaran. Ng Ebanghelyo ay lahat ay nabuhay sa Ebanghelyo. Ano kanihin? Pwede ako kumuha ng pera kung ako ay nilakan. Hahayo. Kung di ako hahayo, wala na akong lakan. Hindi ko napasan na ako kumuha. Wala akong kalapasan. Kasi wala naman akong sasawin eh. Yun ang sinusukoy. Parang ano yan eh, parang mayor. Mayor, kasisan, o ang sinusondo. Ang tanong, yung sondo na, pwede kuha niya kasisan? O ng mayor? O ng sondo? Hindi. Nakakakuha na siya kung meron kang project. Ano daw, nasiraan saan? Yung kasada ka pag isidol nasira. 3 kilometro. Nanananak ka na ng tondo. 4 na milyon. Saka lang pwede kuluha. Kasi bakit? May project. Ganun na kagawain ng Diyos.
Ito yung tinutukoy ni Tanzania, ganun din naman. Ipinag-uutos ng Panginoon na ang lahat nanayaran. Ano ka nanayaran? Kukuhanin ng pera ng Diyos, di ka na nanayaran. Wala ka na nakakayuan. Kukuhanin mo. Kasalanan sa Diyos lang. Ito ay yung ulitin natin kanina para maunawaan natin. Ang taktor o nagsasawa. Siya na ay may karapatan tanggapin ang konsorta dahil yung konsortahan meron. Pero ito, ngunit ito ay pinag-desisyonan. Yung sinusuko niya, namimitin muna. Pinag-desisyonan ng doon iglesia kung ng paano naman ang dapat ibibigay kay taktor. At uusapan tayo na doon iglesia. Halimbawa ako, pupunta ako ng Mindanao. Hahayo ako 3 araw. O nakasasin, ako ay aalis. Meron akong lesyon. Ipapana ko yung dalawa. Yung ating worker, yung ating hikarista. 3 kami. Pupunta ko ng Mindanao. Ngayon, may akong takto, o nakasasin, na huwag kayo aalis yung, nalasan niya sila na hason, at sa kahason na, kasi susunod na doon. Nalilisip kayo, na paano ang pwede kuhanin ng takto. O 3 araw kami doon, sanakay ko aeroplano, sanakay ka doon kung nakaya na. So, nakaya ang tondo natin sa sir, at ako, ang tondo ko natin, 150,000 po. Kasi, yung 30,000, okay, 3 araw kami doon, yung 30,000, okay, 30,000, ako kuhanin namin. Okay sa inyo, nakasasin? Yung 30,000? Okay yung takso, hindi, okay. Ngayon, lahat na yun, yung lahat na dinadakos namin, nasa isinusulat ninyo, nakano sinakso, nakano sinakat. Kaya sandali, i-resort yun, nakano ang sinakso, meron resort, hindi dakos yung dakso. Okay, bakit? Hindi naman pera na yun, pera sa inyo, hindi ka yun. Kahit, hindi sa kanya. Ang may-ari kanino ng tao, iglesia. Yun ang sinusukoy. Halimbawa, ito, talalawa natin. Halimbawa, ang tindahan ay nakanikon ng tondo mula sa ikaso o handon ng 30,000 kada buwan. Kada buwan, ang gagawin, ito ay panlilisiyan ng lahat ng opisyalis ng tindahan kung nakano ang naaaring isang panoon sa taktor. Nakano, para kasirko na niyan na nadali sa tanhayo o kalayaran niya. Okay, take note. Hindi para kasal niya. Bakit sa kukuha ng pera? Yun na para kasal niya. Hindi para katanhayo. Para ka kalayaran. Halimbawa, nasa kasunduan, nakahalaman 30,000 na naninikon, ang ibibigay ko sa taktor ay 10,000. Kada buwan. O kada 3% na nakasagat sa tindahan. Ito yung sinusuki pa. Unang sinasayusin ko, hindi ko pwede. Ano kasi? Ang natatanda na namamahalan na susi ay ariin para sa datas sa isayang karayanan. Lalo na noon nagtatagal ka sa litaas sa susunod. Ano kasi, meron sila karapatan. Nakakuha ng pera. Para saan? Sa kanyang tanhayo. Kalayaran. Ngunit, ang konsorta ay hindi nalayahon ng personal na pag-aari.
na nila lahat ng tumatasok na handon. Ang taktor, hindi ibig sabihin lahat ng ikato at handon ay kanya lahat. Hindi ganun. Kapag ang isang sandahan ay kinukuha ng taktor ang lahat ng pera ng ikato na handon na tumatasok sa farm o sandahan o iglesia, sila ay pinaka-lost wanted na nanlalakaw sa harapan ng Diyos. Kinukuha na lahat eh. Na ay pinaka-lost wanted na nanlalakaw. Eh kasi nga, sakin siya. Ano ang halimbawa ni Tadlo? Na nakanoon sa iglesia sa Jerusalem. Hindi ito basta kinuha ni Tadlo. Hindi na kinuha nila inangkin. Na naayos na tayo ng kiwa. Sana ka katakalan ng doon, katulayan. Naayos ang sistema ng pananalaki. Naging si Tadlo ay nagsikat na maiwasan ang anumang hinala tungkol sa pagdalis ng tondo. Kaya si Tadlo, wala sa kinukuha. Kaya ang ginawa ni Tadlo, nasasandaw siya. Kasi ayaw niya na siya ay nasutasan o natulaan sa pera. Ayaw niya. Kaya ayaw sa ikalawang Korinto, 20, na iniiwasan namin ito. Sabi ni Tadlo, na iniiwasan namin ito utas buwan kami nasisi ni naman tungkol sa tandaan kanoon na ito na pinapalasiwaan namin. Iniiwasan niya ni Tadlo eh. Iniiwasan niya na siya ay kuluhan ng tondo. Pero anong ginagawa na karamihan tako na yun? Anong ginagawa? Lahat ng pera, lahat ng ikato, kinukuha ng taktor. Nakasalayo? Kinukuha ng taktor. Kasi bakit? Akala nila ay kanila yun. Akala nila lahat ng pera na tumatasok sa pagsahan ay kanila. Okay, kung ito kaya aalisan, isang tasayak pa kaya kung na tayo. Okay hinaya ko na konti tasayak ka. Okay, saan ko na pasunod? Okay sila natin ating tasik. Okay So ngayon, ano ang prinsipyo ng Bible? Yan. At wala na tayo atas na slide. Ano ang prinsipyo ng Biblia? Ano ang nilakad ng datas? Una, gamitin na may karapatan. Alin, yung handon. Yung ikato, gamitin na may karapatan. Pangalawa, may wastong pananakiwa. Pang-atas, para ito sa gawain ng Diyos. Yung ikato at handon. Pang-atas, hindi para particular na tagtatayanan. Karamihan ng taktor, puro tagtatayanan ay iniisip. Kapag ang isang tao ay ginagamit ng ministeryo upang nakalar, yanyanan, material, o gawin negosyo ang pananampalataya, nariin ginagalaan ito ng kasulatan. Bakit? Kasi hindi itinuturo ng Biblia na ang ikato at handon ay dapat dastanananan, igrupa o kuhanin ng taktor. Hindi ito dapat kinukuha. Itinuturo nito na ang nananalilingkod sa Ebanghelyo ay nariin, ay naaanin sa mandat na suporta. Ngunit, ang nakanoon ng iglesia ay hindi ito dapat kinukuha ng isang taktor. Ano ibig sabihin nito?
Halimbawa ako'y takbo. Ngayon may isa kasasiran, nandiyan ko ako ng lanhes. Takbo, ano ka, sandali. Meron po ako lanhes sa inyo. Ayan, pwede kuhanin ng takbo yun. Kasi bakit? No intentional, no i-design. Pero ang iba po na inihuhuli ko dak, at ang authoring na inihuhuli ko dak, wala ka masasanda ang takbo. Hindi yan dito kinukuha yan. Kasi, sa kinukuha ng takbo, ang iba po, at ang authoring, ano tawag sa kanya? Nanlalakaw. Ano sa? Dahanan. Ano sa? Sakin. Ano sa? Nahanay kasakiyanan. Kaya, dapat, kaya yung kiwa na may kasasatan. Ay ibang totoong saktor, meron kang talalalusan. Hindi ko nakikinaw sa pera. Nalaisin na pala ng trabaho. Kaya kakuhanin, noon kasi ng exalang. Ganon yung nakalaan na yung kasawain. Hindi pwede gamitin yung kahit saan. Hindi pwede yung kainin yung ano na nakanatan nila kasi takain yung kasensyo. Tandaktos yung kasensyo. Ganon yun. Sana ay nauunawaan nyo sa nakasensyo. Ulitin natin. Okay, ito. Kunin na po ito. Anak na ito. Nalikin natin yung pinakauna. Ano kasi? Kung ang sinuman ay ayaw na trabaho, ay pwede unahin. Ano ibig sabihin? Nung daw ayaw na trabaho na nataktor, na nagsasawa, ang ibig sabihin ay huwag ninyo pinag-aadusan ng talad. Naninihaka. Napapanay na kaya. Kaya ayaw na nila sa sahod. Bakit? Kasi inaasahan na kayo. Ang inaasahan niya, ni inyong sahod. Ni inyong kinikita. Ang isi-isa yan kinikita nyo, inaasahan ka nila. Yan ay nila nakakatar ang luka na natakbo na yan. Okay na lang yung kananatuan, nawa ay nakita ninyo yung katotohanan na isinuturo ng banal na kasunatan. Kananatuan sa lahat, na nakukunin, nanonood sa ating pasagrana ng NTN TV online na kandita to. Nauunawaan nyo lahat ng aral. Ito to ay ating sinasalakay. Isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM TV Duspionoy. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcast, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM TV mismo online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBM TV Miskuloy, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa
broadcast at programa, nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay, para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon.